naton irrigation system nga hindi ma-qualify sa national irrigation system. With all these mga projects, sir, may we know if how many percent of our farm areas in the region are already irrigated? For now, ang aton nga updated nga irrigation development may ara sa 60% because of the total of 230 na may potential ang aton nga region, may ara yang 100 o 140 hectares ang may kabulusan nga na irigado, ag 79% diri ang iya sa niya. No? So ang aton nga 230 may ara kita 1,000 nga total potential irrigable area, may ara pa kita nga 90,000 remaining 90,000 hectares na remaining para ina-target natin subong nga ginatanaw natin nga mabuhinan, no? Kung matapos na rin natin mga ongoing projects, no? So eventually, no, like this patigayon ng mga dalago nga project sa Capiz, no, sa Iloilo, diri sa Iloilo, ako ang mabulig kag magaiban sa ning amon nga remaining area for development. Sir, with the forecasted na El Nino, sir, na peak na sa, I think, August. Basta forecasted the El Nino, sir. How ready is NIA to respond sa sini nga gilang taon nato nga challenge? Kag ang iniba lang nga mga gagmay naton, sir, ng mga irrigation system, capable ba sila sa mag-produce ng water para sa aton ng mga uma or posible nga ang aton ng mga water sources magkamalaman because of the prolonged heat? Ang aton ini tanaw naton ginakuan sa pag-asa nga may ara kita nga prolong El Nino o kung drought, no, aton mga CIS, no, may ara din na sila kung baga may limitasyon man ang aton mga sources, no, bisan ang aton dalagko gani nga mga system, no, ang suba nagamalagid. That's why inahanglan gid ang atong preparasyon sa NIA, no, ginamon na planuhan, no, para maging efficient kita kay tungod gamay na lang ang tubig na available para sa atong irrigasyon. Ang aton niya ginausad gid ang atong mga resources. Halimbawa, may ara kita trying da isisi ka mga heavy equipment aton ina pag-ausaron kung ginausaran ina pagpreparar para maging efficient ang atong nga pag-distribute sa tubig. Kaga ang aton man niya ginatanaw, no, sa NIA man niya, usually pag dry season, may ara naman kitang cut off, no? May ara. So, kung isa, ini nga mga panahon, timely man, nga gina-repair, kag gina-prepare na mo ang amon mga facilities para sa sunod nga cropping, no? Nevertheless, ang niya wala gid tawag sini, wala gid kami yan kampante sini nga ginatanaw nato ngayon ninyo because we are actually preparing, no, tanan-tanan inihambal ko kayo na with also ng collaboration naton sa convergence with other agency, no, paano pabuligan nato mga farmers, paano ma-preparar, no, ang aton area. Halimbawa, ang pag-encourage sa farmers sa pagtanom sa mga nagabato sa tanong mga kuan wala sa tingadlaw, no, ang mga tanong nga gina-encourage natin sila ining high value crops na pwede natin magamit o pwede matanong kag magagabulig sa aton mga farmers ang ilang income. Amo nang aton mga ginatanaw kag plano nga pag-obrahon para sa preparasyon sa El Nino. Madamo pag kami sa gina-preparar para ining El Nino ning padasig natin sa construction pagpatapos sa mga ongoing projects ng solar pump. Dako ang bulig sini ang solar pump naton. Given the current sitwasyon, no, sa aton sa fuel
prices na tama kataas. Makita man natin kayo na sa advocacy video natin na ang isa ka area nga may ara sa solar pump, 3 ka bisis hasta 4 ka bisis nga ni siya makatanong, as long as the source ng tubig, water source available, wala gasto sa fuel o kung gasolina o kung diesel, pero ara nagabomba. So isa ina sa mga preparasyon namon para sa El Nino. Okay, thank you so much, RM and Ma'am Pearl. The next question is from Panay News to be followed by Daily Guardian. Good morning, Engineer Boris. Good morning, everyone. So my question is on the ongoing construction, Engineer, of the Halao River Multipurpose Phase 2 project. I would like to ask about the updates on the construction of Highline Canal. When it will become operational po ang Highline Canal natin? When will be the target completion of this project? And ano nga mga lugar aside from Kalinog and Lambunao town, ano nga mga towns ang sakop sa nga project? Okay, so ang aton nga latest update for the Highline Canal, no? Sobra na kita sa 50%, no? Ang aton nga physical accomplishment, that is exclusive for Highline Canal ongoing construction. Ini nga aton ongoing construction, niyara ini sa station, tawag na mo station 00 kung halin sa Upper Bay Dam, pakadto sa 37 kilometer, 37 kilometro. Ini nga traverse ng aton ongoing subong sa Highline Canal, no? Halin sa Kalinog, Lambunao, Badyanan, no? Muna siya pakadto na ni actually may siyang ka munisipalidad din ang aton nga Highline Canal kung kumpituhon ni sa 80 kilometros. So ang target ay as pareho sa ipa-approve namon sa NEDA, no, hasta ini sa sunod na tuig. Actually that's why June 2027 gini nga aton nga timeline. Bira-bira gid ang aton trabaho, especially subong nga natagaan sa hindi man natin ini nga ginapatungod may El Nino nga magapadulong, no? Suno sa pag-asa, pero ang construction may ara man kumbaga bintaha sa aton construction kay maka full blast ang atong mga contractor sa pagpaubra pagpatapos ang atong proyekto. I am saying specifically on the station 00 as sa station 37. So ang sunod sini 37 kilometer pa ubos, no? Ara naman ginapreparar actually ginako na naton ang pag-release ng SARO kay ang aton yang activities nakahanda na para matapos. Sa liwat, ang atong target will be on June 2027. Dapat maging functional ini, especially ang aton nga Highline Canal. Alright, may follow-up question pa, Ma'am Nalshaya. Okay, next we proceed to the Daily Guardian to be followed by Barkadahan sa Iloilo. Hello, ma'am. Good morning, RJ Castor from Daily Guardian at Manigat Times. Related to the question of Panay News, may we know how much is the budget allocated for the Halaur project in 2026 because there's an information before where hindi pa man siya sa GAA but the proposed budget was 5.96 billion. May we know if this is also the approved budget for this year? Yes, that is actually the exact amount is 5.75 billion intended for the completion of the canal sa aton nga Halaur project. Sir, you mentioned the target completion date strictly is June 2027. By June 2027, can we assure we can have or we can allocate na farmlands by that time or on a later date pa? Yes, that's our target and that's our commitment, no? Ginatanaw ko man may mga challenges kita nga ginatubang subong, no? Aton fuel crisis, no? Ang pag-spike sa price ng fuel, isa na sa mga challenge naton o sa
sa mga challenges. But ang atong bidya pinaka-major challenge sa area is the unfavorable weather condition. Yan subong nga halin sang Marso nga daw nag-ayo na. Sa tutuod lang, nanligad nga tuig, no? Pila lang kadlaw sa kada bulan ang workable because ang ulan. So nagbalo subong nga daw nag-ayo na full blast kita. And again, wala mo nato minapangayo nga maayogin ang medyo madugay nga dry season, pero ang hambal ko kanina medyo bintaha man sa atong construction. So amo na ang atong commitment na kinahanglan as long as the budget nga ara nga na-approve kay release man ginahulat man naton nga matigayon, kami yan nag-committed. We are committed to complete this project by next year. Salamat. Sir, another topic, updates on the Panay River Basin Integrated Development Project. At what percent na po tayo sa feasibility study and detailed engineering design? Yes, nadugang ko. Ihata ko ni dugay-dugay sa amon nga engineering operation manager. But of course, ining aton Panay River Basin Development Project, Integrated Development Project, isa sa ka-prioridad ng proyekto sa Region 6, no? In fact, last year, we proposed a 4.5 billion actually for this project. And di man sila nga tanaw nato nga daw hindi nga unfortunate kay ara man kita nga 420 million. And this 420 million is very critical sa stage ang aton nga FSD or finalization sa aton nga detailed engineering, feasibility study and detailed engineering. Malapit na gid lang actually ini nga mo kay tanaw namon ini nga atong updated nga FS o feasibility study ari na ang aton mga datos nga ginapangayo actually ini ara kita sobra sin katawo diri nagaobra sa atong Panay River Basin ato sa bukid may geotechnical may ara nga institutional para makumpleto nato ang preparasyon. Again, this project ang Panay River Basin, inatanaw nato niya nga mapasulod na namon sa NEDA o kung sa NIA board, sa EXICOM, sa NIA, kag sa NEDA, eventually, ini nga tuig. Kay para matigayon na gid ma-final na ang aton yang detailed engineering kag updating sang cost ng project.